Yung kanina po ay napinakita namin ay partial and official results pa lamang mula nga po sa transmission mula sa COMELEC. 97% yung pumasok dito sa aming media server. That's 91,029 out of 93,639 precincts na nag-transmit po ng resulta ng eleksyon. Para po bigyan tayo ng update, diyan naman mula sa COMELEC, yung kanilang nakuha na sa kanilang transmission ay 98.92% na pumasok na election returns. Bigyan tayo ng update ni Maricel Halili live mula sa Manila Hotel. Maricel? Yes, Ruth, mga bago mag-alas 2 nga ngayong hapon ay nag-resume na yung National Board of Canvassers gaya ng makikita ninyo sa aking likuran. Dire-diretso na yung kanilang pagka-canvass ng COCs. Sa mga oras na ito, nasa 12 na yung COC na na-canvass nila. Kabilang nga dyan yung local absentee voting. Meron sa Baguio, Ifugao, Timor-Leste, Jordan, Chile, Myanmar, Singapore, Japan, Sweden, Cambodia at Brunei. Hindi pa natin alam kung hanggang anong oras ang gagawing canvassing ito ng COMELEC because initially, ang sinasabi nila, tatapusin lamang nila yung unang dumating na 30 na COC pero seems like mas dumami na yung mga naipadala dito sa COMELEC na mga COCs. Pero kanina, bibigyan ko muna kayo ng update doon sa naging press conference ni Chairperson George Garcia. Una, nilinaw niya na walang nangyaring dagdag bawas. Wala pa raw sa mga lumalabas na numero ng mga nanalo sa pagkasenador. Ang sinasabi niya, yung mga lumalabas naman ay hindi pa official results coming from COMELEC at kung maglalabas man daw sila ng numero na meron ng ranking, eto na yung final. Dahil hanggat hindi tapos ang kanilang canvassing, hindi rin daw sila maglalabas ng rank ng mga nanalong senador. Pangalawa, sinabi ni Chairperson George Garcia na meron ngang 19 na mga kandidato na inisyuhan na nila ng orders of suspension. Meron na rin silang mga inilabas na pangalan kung sino-sino ang mga ito, pero pwede pa namang umapela ang mga kandidatong ito, lalo na kung nanalo sila doon sa kani-kanilang mga posisyon. Meron pa naman up until June 30 para madesisyonan kung anong mangyari yan dahil June 30 nga mag-a-assume sa posisyon yung ilang mga kandidato. And pangatlo, sinasabi kanina ni COMELEC Chair George Garcia na dire-diretso yung pagboto doon sa 12 presinto na naantala yung pagboto kahapon dahil kinailangang i-reprint yung kanilang mga balota dahil may mga time marks yung balota na hindi mabasa ng ACM kaya kinailangan nilang ipadala yung mga bagong balota sa mga presintong ito at ang target nila ay matapos ang lahat ngayong araw. Ruth? Masep, unahin ko lang itong issue doon sa mga, yung binabanggit mo, halimbawa, yung mga na-delay na botohan dahil dyan sa mga balota, at saka yung mga problema doon sa yung mga unang press ko ng COMELEC, yung mga problema sa ACMs. They're saying na mas maayos ba ang naging takbo ng eleksyon ngayon, yung mga makina overall, kumpara doon sa ginamit natin noong 2022 elections? Ruth, ang sinasabi dyan ni Chair Garcia, maayos naman daw yung naging flow ng ating eleksyon. Bagamat merong kaunting problema na nakita, wala naman daw masasabi na nagkaroon ng failure of election. Dahil para masabi ang failure of election, ang ibig sabihin daw niyan, hindi nakarating yung mga election paraphernalia doon sa lugar at talagang nahinto yung pagsasagawa ng botohan. O di kaya naman ay hindi nakarating yung mga miyembro ng Electoral Board para pamunuan yung halalan. Pero sa pagkakataong ito, lahat naman daw yan ay walang naging hadlang. Nagkataon lang na merong naging problema doon sa verification ng balota kaya hindi agad na natugunan yung mga balotang ito. Although nagawa na rin naman daw nila ng solusyon, ito daw ay hindi daw failure of election kundi parang continuation lamang nung eleksyon na nangyari kahapon. Ruth. Iwanang din natin yung ginagawa ngayon dyan, di ba? Siyempre, yung fina-flash natin dito sa ating quick count sa bilang Pilipino 2025 are partial unofficial results based on the transmitted election returns. Ang ginagawa nyo dyan ngayon ng NBOC, ayan na yung formal na yung hihintayin natin na official results at canvassing, no? Yung because based on the certificates of canvass, yan na yung kanilang ipoproklama, di ba, ng mga nanalo. Kaya medyo mano-mano yung ginagawa nila kasi hinintay nilang dumating dyan, di ba, yung kopya. Para lang malinaw, no, sa ating mga kapatid, Base.
Yes, Ruth. Kasi yung mga transparency server, yung direktang dumadating na kopya doon sa mga kapatid natin sa media, iba't ibang mga news organizations, kabilang na yung mga majority and minority party, ito diretsyong numero mula doon sa server ng COMELEC. So hindi na siya dumadaan sa ladder, kumbaga. Ito kasing nakikita natin sa COMELEC na ginagawa nila, meron silang pinagdadaanan na stages. So magpoproklama muna sila doon sa municipal, city level bago ipapasa o itatransmit yung kabuuan ng boto doon sa mga provincial level, at pag natapos na nga yung pagbibilang ng boto ng mga probinsya, isusuma total nila yon at saka nila itatransmit dito sa national level o yung ating National Board of Canvassers. So ang pinagkaiba niyan, kapag kasi unofficial, diretso yung pagtatransmit ng numero. Kapag official, yung counting o yung ginagawa dito sa COMELEC, may dinadaanan silang stages o yung ladder. At yung lahat ng mga natapos na doon sa provincial level, yun yung tinatanggap dito sa COMELEC ng mga COCs, at saka pag natapos na nila lahat ng mga COCs na ipinasa dito, yun na yung official na proklamasyon. Bali, ang Ruth. magpoproklama ng mga nanalong senador, di ba, at party list ay mismong yung COMELEC sitting as National Board of Canvassers. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Manila Hotel. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.